Eto naman ang ating next tutorial. Bali, tatlong clips natin. Ito yung isa. Tapos ito, lumabas. Yan i-overlay natin yan. Yung pangalawa, yung lumabas si Bebang. At yung nasa taas niya, yung pinaka-background. Yung pinaka-background, pinaliit ko para medyo malayo ang dating. So, imamas na natin yan, ha. Yan, okay na yan. Mas natin. Tapos, invert nyo. Rectangle, tapos invert. Adjust natin. Pwede nyo i-adjust dyan sa mismong settings na yan. Oh. Meron diyang adjustment. Yan ang ginagamit ko sa position. Mas madaling mag-adjust dito. Doon ko lang ginagamit ko sa screen yung pagpapabukas, pagpalapad pa. Pero dito, yung position, yung size, dito na, tsaka yung rotate. Basta igalaw-galaw nyo lang, experiment sa experiment lang. Hahabulin nyo yung pinto pag bumukas. Pantay nyo yung taas, pantay nyo yung width. Ngayon, yan, kaya kailangan natin yung keyframe. So, nag-start tayo ng keyframe doon sa bago magbukas ng pinto. Kasi pag umangat na yan, automatic magki-keyframe na yan. Basta yung yellow na quadrangle na yan na minas natin, i-open natin dahan-dahan. So, same procedure lang, ha, hanggang matapos, hanggang maano yan, bumukas ng tuluyan. Same procedure lang. Tapos, isasara natin. Syempre, pagpasara, paliit naman yung ating rectangle. Paliliitin na naman natin. Sasaraduhan naman natin. So, ganun lang yung procedure. Ulit-ulit lang hanggang sa matapos. O, diba? Kahit ano ilagay nyo dyan, naisip ko lang yan, wala akong iba eh. SM Lipa. Na mismo masyal na yung Bebang. Yan, kagaya niya, no? Binalik-balikan ko yan. Pwede nyong balikan yan kahit, halimbawa, natapos nyo na nag-exit na kayo dyan sa mask. Pwede kayong bumalik. I-click nyo lang, i-highlight nyo lang yung clip na yan, yung second clip, yung sa ilalim na yan. Tapos, i-press nyo lang uli yung mask. May-edit nyo kada yung keyframe na yan, yung may pula. Tapat nyo dyan, tapos i-edit nyo. Yan, ako pabalik-balik eh, kasi nung tinry ko, 'di ba? Merong na hindi niya na occupied yung buong pinto, yung open na pinto. So ganon. Ulit-ulit lang ang ating procedure diyan. Basta pwede niyo yang i-edit, pwede niyo balikan kapag sa tingin niyo is hindi tama, hindi okay yung position. So ganun lang mabusisi, pero at least nakakatuwa din naman, 'di ba? Pwede kayong bumalik uli doon sa inyong clip. Tapos, open nyo uli yung mask. Lalabas yan, yung mga may diamond. Once na na-open yan. Kaya nang ginawa ko kasi tinatry ko mali. Bawa mali, ina-adjust ko uli. Tapos, pupunta kayo doon sa yan. I-highlight nyo, i-read nyo yung alam nyo mali yan. Kagaya yan, no? Yan, mali, parang kulang. Tapos, adjust nyo na lang uli yung masking, yung square, yung rectangle na yan. Pwedeng balikan, kaya okay lang. Mahirap niya pag hindi na pwedeng ibalik. So, yan. So, dandahan naman, magsasara tayo. Slowly. Na-miss lang ni Bebang ang SM. Kaya lumabas. Pinto lang yung pagitan ng SM at ang kanyang trabaho, diba? Magic. Walang imposible kay CapCut. Oh, ay ganon. Basta walang imposible sa editing. Makakalipad, mawawala, makapagtago, lumiliit, lumalaki, ano ba, lahat na. May mga portal, naglalaho. So, diba ang saya? Have fun lang tayo, ganun lang. So, yan. O, pasara na. Ayan. So, yun. O, yeah. Ayan. Yan, o. Para may alangan pa ako dyan, o. I-open ko ulit yung aking mask. Highlight nyo ulit yung clip, tapos mask nyo ulit para mag-ready yung diamond yun. Adjust. O, yan. Ganyan lang. Adjust lang. Kasi hindi na. Mahirap naman yung maka-perfect agad ng unang
edit nyo eh. Ayan, adjust, kagaya niya, na-adjust ko na ulit. Yun, kita nyo kasi nakikita yung totoong labas. Kailangan mukhang realistic. Pagsilip ng pinto, SM na tayo. So, yun lang, linisin nila yung dulo at ready to export na yan. At huwag nyo kalimutan ang 2K 4K frame rate, 2K 4K resolution at yung ating 50 frame rate. Hanggang sa muli, sana nakatulong. Bye.